Coach JJ Redick susubukan na ang Twin Tower rotation laban sa Phoenix Suns, pero bago yan dito muna tayo sa mga naging laro kanina mga tropa na tinalo nga ng Milwaukee Bucks na walang Chris Middleton ang Philadelphia 76ers na walang Paul George at Joel Embiid sa score na 124-109. 25 points, 14 rebounds and 7 assists sa 8 of 11 shooting sa field si Giannis Antetokounmpo at 30 points, 9 rebounds and 6 assists naman si Damian Lillard. Nag-ambag din ng 16 points Bobby Portis Jr., 16 points din kay Taurean Prince at 10 points, 8 rebounds, 6 assists and 6 blocks naman kay Brook Lopez. Habang nasayang naman ang 21 points si Kelly Oubre Jr. at 25 points and 6 rebounds si Tyrese Maxey. Dito naman sa game ng Warriors at ng Blazers mga tropa ay hindi naging maganda ang simula ng dalawang teams. Marami ang binibitawan na 3 points ng Warriors na merong 10 of 27 sila sa 3 points sa first half pa lang. Pero sa dulo ng second quarter hanggang sa second half nasa Warriors nga ang lead. Si Stephen Curry nga ay naglaro lang hanggang sa gitna ng third quarter dahil sa laki ng kanilang lead sa Blazers. Nagtala nga si Curry ng 17 points, 9 rebounds and 10 assists sa loob ng 25 minutes of playing time. Solid debut naman para kay Buddy Hield para sa Warriors na merong 22 points and 5 rebounds sa loob lamang ng 15 minutes of playing time at 18 points din si Andrew Wiggins. At hindi na nga nakabawi ang Blazers sa game na ito at mas lumaki lamang ang lead sa kanila. Naganap naman ang first game ng Los Angeles Clippers sa bagong arena nila laban sa Phoenix Suns. Natapos ang first half na may 39 points lamang ang Clippers at 2 out of 11 lamang sa field si The Beard James Harden. Subalit sa third quarter ay nagseryo si Harden na nagtala siya ng 16 points dito, subalit sa fourth quarter nga ay nagpalitan ng puntos si Durant at si Harden. Hanggang umabot pa nga ang game na ito sa overtime at sa huli ay nakuha nga ng Phoenix Suns ang panalo sa score ng 116-113. 25 points si KD at 24 points si Bradley Beal habang sa Clippers naman ay nasayang ang 29 points, 12 rebounds and 8 assists ni James Harden. Samantala matapos ang matagumpay na panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves sa kanilang opening game, naging usap-usapan ang naging dominante at mahusay na laro ni Anthony Davis. Sa naturang laban, pinangunahan ni Davis ang koponan sa puntos at depensa na may 36 points at 16 rebounds. Habang nagpakitang gilas din si Jackson Hayes na may malalaking kontribusyon sa ilalim ng basket. Sa post-game analysis, ibinunyag ni JJ Redick ang kanyang mga plano para sa paparating na laban ng Lakers kontra Phoenix Suns. Isiniwalat niya na gagamitin nila ang estratehiyang Twin Towers kung saan pagsasamahin sa loob sina Anthony Davis at Jackson Hayes. Ang ideya sa likod ng strategy na ito ay nakabase sa lakas at versatility ng dalawang malalaki sa opensa at depensa. Ayon kay Redick, dahil sa dominanteng laro ni Anthony Davis kontra Timberwolves, tiwala silang magagawa nilang kontrolin ang paint area laban kontra sa Phoenix Suns. Maliban sa mga puntos ni Davis, ipinakita rin nito ang kanyang kahusayan sa shot blocking at rebounding na nagbigay sa Lakers ng malaking bentahe. Samantala, si Jackson Hayes naman ay magbibigay ng karagdagang opensa at depensa na magiging malaking hamon para sa kalaban. Isa pang mahalagang aspeto ng plano ni Redick ay ang patuloy na magandang laro ni Jackson Hayes mula sa bench. Kung ipagpapatuloy nito ang kanyang mahusay na performance, magkakaroon ng malalim na rotation ang Lakers sa kanilang frontcourt na magbibigay ng versatility sa kanilang depensa at kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Sa kabuuan, kumpiyansa ang Lakers coach na magagawa nilang ipakita ang kanilang lakas laban sa Phoenix Suns gamit ang Twin Towers na sina Davis at Hayes.